Kumusta po mga kapadong? Padong time no see. Kayo po ngayon ay mananampalataya. Pero saan po nanggaling ang pananampalataya ninyong ito? Sino po yung mga taong humubog sa inyo para maging isang Kristiyano? Natatandaan mo ba kung sino? Mga kapadong, ito po ang kwento natin dito sa Ikwento Mo kay Padong. Isang araw nung ako po ay nagbabakasyon sa Bulacan, kasi ako po'y tubong Makati, bagamat sa Bulacan pinanganak, pero hindi doon lumaki. Kaya tuwing bakasyon, ako po ay laging looking forward sa summer dahil ilang buwan po itong iiwan ko ang Maynila at doon ako maglalagi sa aking inang sa Bulacan. Tuwing naroroon po ako, siyempre giliw na giliw sila sa akin kasi merong isang batang taga Maynila na napakaloko at napakakulit na naroroon ng halos 3 buwan, nakikitulog, nakikikain, nakikilaro at nakikikulit. Pero ang aking inang, ang gagawin po niya tuwing linggo ay isasama ako sa simbahan sa bayan, maagang maliligo, populbusan, susuutan ng maayos na damit, isasakay ng tricycle at tutungo na kami sa bayan. Medyo malayo-layo din po dahil kami ay nakatira sa bukid. Pero ang lola ko nga po ay CWL at lagi rin pong nasa simbahan. Madalas sumasama po ako sa kanya dahil alam ko tuwing naroroon kami ay pupunta ako sa napakalaking simbahan. Meron po dong groto sa gilid kung saan merong mga isda at merong mga pagong na lagi kong pinupuntahan at pinapanood. At tuwing uuwi na, kami naman ay dadaan ng tricycle sa tindahan ng mani mais at bibili ang lola ko ng 2 salok. Yung paghati-hatian naming magpipinsan habang kami nagkukwentuhan at nagkukulitan. Nakalimutan ko na nga kung sino ang mga santo namin doon. Pero ganun nga po ang nangyari. At matapos po nun, nakagawian ko ng sumama tuwing linggo sa kanya. At tinatanong ko, bakit ba ako sama ng sama kay inang sa simbahan? Hindi ko naman naiintindihan kung bakit kami nandoon. Kung anong ginagawa namin, yun na pala yung isa. Kaya ako po ay lumaking nagmimisa. Sumasama sa misa tuwing linggo. Ito na po naging legacy sa akin ng inang ko. Na hindi matatapos ang isang buong linggo na hindi kami magsisimba. Nagsimula sa atraksyon dahil napakagandang lugar ng pinupuntahan, napakalaki ng simbahan, ang lalaki ng mga santo, at may masarap na mani mais na maiuwi. Matapos noon, nakita ko na lang ang sarili ko na nagpupunta sa groto, hindi na lang dahil naroon yung mga isda, mga goldfish, at naroon din yung mga pagong na pinaglalaroan ko. Pero dahil merong babae doon na nasa groto na napakaganda at sinasabi nilang ito ay ina ni Kristo, si Maria. Nagsimula na rin ako magdasal doon na sana'y alagaan niya ako. Kami, ang aking pamilya, kagaya ng pag-aalaga niya kay Kristo. Nang sumunod pang linggo, mas excited na ako dahil may kanta, may narinig ako tungkol sa Biblia, tapos may mga kamag-anak na akong nakikilala na sila rin pala ay nagsisimba. Naging simula na ito ng pagiging Katolikong Kristiyano. Kaya nung aking Thanksgiving, nang ako'y naging pari na, sinasabi nila unang anak na pari sa aming baryo. Umuwi talaga ako, nagsimba doon sa aming maliit na bisita. Ako'y nagmisa, nagsimba doon sa bayan. Sumunod, ako naman ang nagmisa. Naroroon ang aming mga kamag-anak.
Nagpapasalamat sa Diyos na ang isang batang itong napakakulit ay nahubog na maging isang pari. Salamat na lamang sa aking inang. Alam natin na sa likod ng mga kwento ay may aral na matututunan. Bawat kwento po ay may lugar dito. Kaya ikwento mo kay Padong.